Good morning guys. Grabe na talaga ang lamig. Parang alas 9 din. Alas 10 na no? Alas 10 na ng umaga. Pero kanina pa kami 6 o'clock gising. Pag talaga alas 6 nakakaramdam na ng gutom eh. Nasanay ng yung oras ng kain ba. Hindi ka kain gamot ko eh. Sino siya ng gamot? So yan. Kasama namin si Jonas. Si Jermaine tulog kasi parang madaling araw na siya nakatulog ata. Alanganin din yung oras. Pero soon, pabalik na si Jonas back to work na bukas. Ako sa Friday. Kaya ayun. Bili kami ng mga kailangan namin sa Costco. Tapos nga nagkikrave sa inihaw. So makapag-ihaw na bago mag-snow. Pero kailangan naka-jacket kasi ang lamig talaga. Plus 8 siya ngayon pero windy kasi. Kaya mas malamig. Samantalang kahapon minus. Oo. Kahapon minus 2 pero hindi ganyan eh. Ayun, nawala na yung mga halaman. Ngayon lang. Ayan, lagas na yung mga dahon. Nag-brown na. Tapos binili pa kami ng bag, portion bag para dun sa Trick or treat. pang trick or treat. Kasi alam mo na mga bata kahit malamig yan, go yung mga yan. Hindi naman ganun kalamig na kagaya sa Worsley. Ah, syempre. Madalas dun lagi may snow eh. Dito kahit pa paano eh. Ay, close ba ang daan, dear? Hindi, dun na sa Doon. Yung mga ginagawa pala rito. Ngayon lang nakalabas sa side na to eh. Good to know kasi dito ang daan ko papasok ng trabaho. Itong side na to. Ayan o, kapal nung langit. Yung ulap niya nakangapal. Alam mo, nag-iipon na yan ng snow. May may hurricane sa malaking bagay din yun. Anytime yan babagsak. Kailangan na rin makapagpapalit ng pang winter tire na gulong sa kotse. Lakas ang hangin. Nakachinelas. Paano lahat ng medyas na nasa laundry? Nakasalang pa lang. Sabi ko magsapato siya eh. Yan, Costco. Lakas pa naman ang hangin. Yung lamig kaya yan, yung plus 8. Kaya lang pag nasabayan ng ganyang kalakas na hangin ay iba ang lamig. Ganda nito. Colombia. Kaya lang, kabibili ko lang nito suot ko eh. Ang hirap lang dito, walang hood. Pero maganda yung design niya. Magkano? 50. 49.99. 19 ka dyan. Ganda. Wala ako, okay ako. Talagang kailangan ko lang is yung pang-ihaw. Jonas, ikaw, ano kailangan mo? Kailangan ng thermal. Thermal. Dapat pala sa Gio ka bumili. Dami, tsaka sa Uniqlo. Binanggit ko sa iyo yan eh. Bakit tingin ka nito? Marami naman yan dyan. Kapal. Yung gamit ko eh. Bagay. Kahit sobrang lamig yan. Kasag ko, pag nasa office ako na, ganyan. Hindi, thermal yan. Panloob lang yan eh. Ay, maganda rin yun. Alin? Lalo pag nasa office ka, pag malamig na. Suot mo para ka may belt bag. Ano? Para ka may belt bag. Laloka daddy mo. Ito may halaman lang, nasa loob na. Kukuha na ulit tayo ng paper towel. Hindi ko maalala kasi hindi ko na-check eh.
Bagay, every other month kami bumabalik para dito. 25. Hindi naman ito nasisira. Nai-stock naman siya. Igot na. Tingnan mo na dyan. Baka may makuha ka pang iba. Parang kailan lang, nag-aanap tayo ng pang Pangpasalubong. pasalubong. Ngayon, nandito na para sa mga kailangan. Balik na. Chips. Wala kang kailangan chips. Ayaw. Kaya pala lumigo ka na rito. Ito yung parang Yakult dito eh. Yogurt drink. Kaso dami. 50 pieces ang laman. Malilit lang naman yun. Kung gusto mo. Ay mo. Lakas daw kasi talaga yung ano eh. Yung Yakult ba na? parang Yakult yan. Yogurt drink. Parang sobrang big yata nito compared to sa... Ganyan naman kalalaki talaga eh. Sa inuman. Liit eh. Kesa doon sa binibili natin. Ayaw? Saan ba binibili natin yan? Hindi ko alam eh. Yogo na ano na yun. Yogo. Yan ata yung 13.49. Iyan, 12.99. Napakalit na yun. Si Boss Jonas. Nakabili ng Game Boy na Lego. Ano kaya gustong ihawin? Anong gusto mong ihawin, dear? Ano yan? Pork tenderloin. Ito? Marinated. Yan, 11. Ano yan? Per kg. Amen. So bad. Ikot muna natin. Check mo muna. Ako kahit ano ko, walang problema sa akin. Ikaw yung nagkikrave kahapon pa sa inihaw eh. Lobster. Snow crab. Saka yung lobster. Ganda na gano'n. Ah. May mga tugtog eh. Kawasan. Ha? Babasagin? Gobi, meron na sila eh. Magkano bili sa atin? Mahal yun. Mas marami yun eh, no? Tsaka ano yun eh. May pattern. Nakokontrol sa ano yun eh. Lahat yung Ano yung hawak mo? Eh, ay, sarap yan. mukhang masarap. Parang bukas na. Hindi. Let's go. Magpapasko na, lapit na. Wala pa kami naiipong pang regalo kasi kakababalik lang, di ba? Ito ba yung binili mo, Jonas? Superman. Yung ali. Ha? Dumaan sa likod ko yung ali. Oh, Maatras ako. Titingnan ko na malayo yun. Katisuran kami. Buti nahawakan ko. muntik na sana. Buti nahawakan mo. Ha? Buti nahawakan mo. Liit lang pala niyan, ano? Sinlaki lang ang actual na Game Boy. Oh, Ah, ito siya pag nabuo. Tapos may kasamang Game Boy na game. Ata. Super Mario. Operational siya. Hindi. Ata, hindi ata. Hindi. O operational. Operational ata. No light. Hindi.
Hindi, ano lang. Sound and digital play function. Ah, Ang dami pa naman pag binuo mamaya. technique. Ganda. 119 botanical. Nararamdaman ng ulo ko yung lamig. Ramdam na malapit na mag-snow. Astro Boy. Pokemon Jonas oh. Lego din yung Astro Boy. Hindi Lego eh. Di ba? Ano siya, ganyan na? Mechanical Boy. 39.99. Gaano kalaki yan? Kinuha niya na yung medyas niya, no? Na binili. Lamig. Blue vaccine. Ganda ng singat ng araw. Flu vaccine. May flu vaccine dito rin sa ano eh. Damage is done. Chinelas ka pa ha? Kanina yung araw eh, sumikat na. Medyo mainit-init na ng konti yan. Ayun, na-marinate ko na yung ano, patay ang mga ilaw. Na-marinate ko na yung pork belly. Maganda rin yung belly sa ano eh, yung sa Costco. Ganda rin. Hindi siya ganun katataba. Baka slim yung baboy. Utot mo. Sobra pa eh, mga 2 lutuan pa to. Ito, hiniwa ko siya na mas maninipis para madaling ihawin. So, minarinate ko lang to sa ano, soy sauce, liquid seasoning, ketchup, maraming garlic, calamansi extract, tsaka paminta. Tapos konting sugar. So, marinate ko lang, kasi late na, alas 11 na rin kami nakauwi. So, marinate ko na siya kahit 30 minutes, tapos maiihaw na. Anong gusto mong side nito, dear? Ano? Side Ensalada. Side A. Utot, ensaladang talong. Pumalakad na rito yung Tesla tapos palakad-lakad eh. Ano gusto mo? Oh, ensalada ba sa kabyan? Talong. Dami na yung mga kalat eh. Ensalada. Ito pala yung loto nung last time na kami magbago mag-vacation. Tumaya siya. Hindi na papalit. Tumaya siya eh. Parehong pre-play. Why not, di ba? Baka mamaya next panalo na. Yun, ito na. Nakapag-ihaw na. Hindi ko alam kung malasa-malasa kasi saglit lang nababad. Sa akin nga, ano lang eh. Gusto ko diba? Salt, pepper. Salt, pepper. Tapos yan. Ensaladang talong. Inihaw ko yung talong. Tapos lagyan ko ng sibuyas, kamatis. Tapos suka, patis, konting asukal, paminta, tsaka oil. Yun. Kain na. Kain. Si Jermaine, busog pa kasi kakakain lang ng breakfast. Brunch na yung kanya. Ayun oh. Iba na talaga ang lamig. Lamig na. Nanunot na sa ano eh. Kahit na naka-heater naman kami. Siguro Hindi. dahil nga naninibago yung mga katawan. Tsaka ano eh, parang ayun pa rin, antok pa rin. Dati, umuwi kami isang araw lang pahinga namin bago mag-work. Hindi gano'n. Okay lang, carry. Pero ngayon lang araw. Anong araw ba ngayon? Wednesday. Costco. Wednesday ba? Tuesday? Nag-Costco nga kami kanina ng umaga. Kasama namin si Jonas. Nag-crave siya sa ano eh. Gusto raw niya ng ihaw. Sarap naman. Punta tayo ka ako. Kasi kailangan din ng kung anik-anik na mga... Kailangan ng tubig, ng mga tissue. Yung paper towel. Ay, paper towel. So, yun. May mga nagtatanong pala, ano, Yung mga nagastos. oo, magkano yung nagastos. Kasi meron daw iba, nagpa-plan din na magpunta ng Japan, tsaka Pilipinas. Yun ang gawin yung pinaka... So, paano raw namin ginawa yung booking na magkasabay, kumbaga magkasunod. Siya yun. Tsaka advice nung kaibigan namin na sila, ano pangalan na? Olive? Hindi. Yung advice nila Bianca, tsaka nila si Rayu, tsaka si si Rocky. Sila kasi galing din ng Japan, so binigyan nila kami ng malaking idea na pwede yun.
na mag-spend muna ng time sa Japan, tapos after, depende sa inyo kung anong flight, kung ilang days kayo doon. So, tsaka pala mag-Philippines. Magkano inabot yun? Kasi total nun, yung ticket kasi, ang ginawa namin booking, nag-book ako sa nag-check muna ako sa Skyscanner. Lahat ng airline doon lalabas, kung ano yung mura, kung magkano, ay sakto, inabang ako, tapos minessage nga ako ni Sis Bianca, di ba, na sis, naka-sale yun sa sa WestJet. So, check agad ako. Pagtingin namin, naka-sale nga. Sabi ko, book na natin. Although nagpa-planax kami talaga noon na magja-Japan, Pilipinas. Inabangan talaga namin yung sale na yon. So, nakuha namin yung ticket namin, WestJet, Canada, Japan, Japan, Philippines. Balikan na yon, $1,635. Yeah. Canadian dollars. Parang lumalabas, 1,100 yung WestJet. Japan to Hindi, Canada, Canada to Japan, Canada. Tapos, nag-book na lang ako ng Cebu Pacific separate din. Eh, by that time, hindi mauso piso per ata dito. Kaya na-book namin siya na nasa 500. Balikan na rin yun. Okay din, naging smooth naman yung yung transition, tsaka yung biyahe. Medyo, yun nga, sabi May ko mga nga, delay lang. Pero may delay doon sa pag-uwi. papunta, wala naman, di ba? Wala naging problem. Usual na kasi sa mga airlines ngayon after ng pandemic, yung mga ganung bagay. So, tsaka naman kami, hindi naman kami, kumbaga wala naman hinahabol na oras, so okay lang. Oo. Tapos yung nagastos sa Japan, nag-set kami ng budget na magkano yun? 4,000. 4,000. Para sa saan amin dalawa. 6 days. Actually, kasama din sa mga bata. Ako, kasama yun sa mga bata kasi kami rin naman nagbayad Kami nung Airbnb, tapos yung mga pagkain, pamasahe. Pero Airbnb, labas yun sa 4,000 kasi binuko na yung separate din yun. Ayun, nauna yun, ano? Oo. So, nag-book ako sa booking.com naman. Yung Airbnb, inaabot ng ilang araw yun? 6 days, 6 days. 900 Canadian dollars. Sa Ikebukuro yun. So, abang-abang lang kayo, booking.com, mayroon din sa Expedia. Nasa inyo kung saan kayo makakamura. Basta check nyo, depende kung saan nyo gusto. Kasi Sa area. kami kung mismo doon ka sa akin, Habara, wala kang makitang mura eh. Eh sa amin kasi ang namin, matutulog lang naman kami. So, basta malinis at saka maayos, di naman kailangang mamahalin. Dahil nga the whole day, nasa labas kayo. Inisip namin, ito na lang, pwede na to. Meron magaganda eh, pero ani mo yung ganun kagaganda kung wala ka naman buong araw. Sayang lang din, di ba? So, depende sa priority nyo. So, yung 4,000 na yun, actually, kasama na ron yung, yung mga pinamili namin pasalubong sa Pilipinas. Hindi mga naubos yung 4,000 na yun, di ba? Hindi pa namin naubos. Kaso nung pabalik na kami rito, nasa airport kami, doon naman namin nagastos yung natira na nakalaan namin para sa Japan. Kaya iba-iba rin. Sa Pilipinas naman, nilaan namin doon is 8,000 for 3 weeks. Nag-book din kami ng 2 beses sa Airbnb sa Tris nga. Pero separate din yun. Binayaran ko ng bukod yun. So yung 8,000, clear lang yun na pocket money. Eh kung kayo may mga bahay naman tutuluyan kasi kami syempre, di ba? Laking bagay yun. Tipid na yun. Kasi kami ngayon kay La Nina, hindi kami magiging komportable sa baba kasi ngayon wala naman extra room yung bahay. Lalo 4 kami. Dalawa lang sila, tapos 4 lang kami. Tapos, syempre, mga pumapasok din sa school yun. Yung mga bata, so, busy yun. Umaga pa lang, minsan, di ba, nung nagta-transition kami sa mga jet lag, parang hirap magising or alangan yung gising. So, tulog ka ng mga usual na oras. Hindi naman sa mai-istorbo ka talaga ng tulog kung sakali, di ba? Tsaka sa dami natin, maghahati kayo sa Washroom, isang washroom. So, hindi, may washroom sila sa room. Pero sa baba. So, medyo mahirap. Tapos yung pwesto mo, syempre hindi ka makatulog dahil sofa yun, tapos meron sila isang higaan. Kaya nag-decide na kami na mag-Airbnb na lang. So, yung sa Airbnb namin, yung unang book namin na 9 days, 435 yun, Canadian. Tapos yung second na Airbnb namin na binook for 5 days, 250 something.
Tsaka yung mga gastusin nyo dun, kunyari, nung nasa Japan kami, mga gastusin natin dun ng mga mga transportation. So, nilagyan namin yung Suica card ng... Tago magkano ba? 1,000? Hindi. Ano 1,000? Ay, 2,000. 5,000. 5,000. Ako nga, 5,000 pala. So, $50. Kasi yung susobra doon, pwede mong gamitin sa mga convenience store, mga ganyan, mga arcade. So sabi namin, sige, lagyan na natin ng $50 kasi magagamit mo rin naman yung mga yun kung sakaling paalis ka na or tsaka hindi naman mawawala yung laman nun eh. Tsaka pero nilaan talaga namin siya para transit. Para every time sakay namin, May tap ka na lang ng tap. transit kami dun. Tapos yung mga iba pang gastusin dun is yung mga souvenirs, mga kung ano-ano mga magustuhan mo. Kaya lang kami naman, wala eh, pasyal lang talaga tsaka yung pagkain. Yung pagkain talaga yung gusto namin dun. So iba-iba tayo kasi kami, nag-shopping lang kami nung nandun para pang pasalubong. So kasama na yun sa 4,000. Kasi hindi kami nagdala ng mga pasalubong Ilan from lang, konti lang Canada. dala natin. Konti lang siya. So dinagdagan namin doon nung namili kami sa Donkey. Donkey, tsaka sa mga, basta may nakita kami, bilhin natin Bili to. namin. Pero hindi pa rin ganun ka-expensive yung mga syempre. Dahil limited lang yung yun pa ang isa yung limitation mo doon sa mismong airlines. Bagahe. Kaya Yun nga, yung sa Cebu Pacific kasi ano lang siya 20 kg lang. Doon naman kami na limit. kasi yun yung yun yung capacity. So pag umover ka doon, bayad ka extra. Kaya yung mga iba na nakikipasabay or nakikipabili, lalo na sila, di ba? Yung may mga nakikipabili, hindi namin maibili kasi nga Limited malalaki. talaga. Kasi tagi-tagisa lang kami ng 20 kg. Nasa Japan pa lang kami noon. Mga bata kasi, sila yung maraming napamili. So, yung luggage na medyo may space pa, sinisiksik namin. Kinukumbine namin, hindi kanya-kanya. Kumbaga. So, sila yung marami nabili. Ako mostly mga cards lang din, pero ganyan lang. Parang, Pero nakabili ko ng gift doon na yung relo. yung relo, yun. So may mga ilan kami shopping, pero mostly ang nag-shopping na namin, yung mga damit sa GU. Kasi wala kami dalang damit eh. Walang damit. Namili kami sa GU. So mas mura sa GU kaysa sa Uniqlo. Lalo na nung nabasa kami ng ulan, basang-basa kami doon sa Odaiba dahil nantay namin yung Gundam na mag-light up. Tsaka kumilos. So basang-basa kami, bumili na lang kami sa GU ng hoodie tsaka mga t-shirt. Pampalit. Kasi mura eh. Mura yun actually yung GU. Kung pupunta kayo sa Japan at mag-Uniqlo kayo, check nyo muna yung GU kasi mas mura. Same naman siya, kumbaga sister company. Yung quality pareho lang halos. Yun lang. Masarap mag-shopping pero kung kayo, dagdagan nyo yung budget nyo. Kung talagang puro Tsaka shopping. makakaiba yun. Nabili ko nga sa kanya na shoes, parang, pangalan nito? Hindi ka basta makakuha ng ganong Hindi kulay. yung kulay na kakaiba Parang Evangelion. Sa Pilipinas naman, yung mga gastusin din doon is yung yung nag-beach, yung nagpunta sa staycation. Yung nakagandahan naman sa amin, yung sa side ko, sa ate ko, kasi kasama namin siya, kasabay ko siya umuwi. So, alas sa gasto. So, siya nagbayad Hati-hati sila. sa resort, pero ako yung bahala sa Mga pagkain, transportation, yung mga toll gate, gas, Hindi si Dayday din, di ba? grocery. Din. So, tulong-tulong. Kaya kahit pa paano, hindi ganun kalaki. Hindi ganun kabigat yung Tapos nag-iwan na lang kami syempre. Pag uuwi ka na, alam mo na darating ka, instead na mamili ka naman ng pasalubong, less na lang. Tapos nagbigay na lang kami ng cash. Yun yung mga perks ng yung mga may kasabay pag uwi. Mas magaan. Tsaka masaya rin kasi, hirap naman kasi nung uwi si ate, magka-separate ng mas maganda yung sabay para makumpleto kami. Pero pinaka essence ng pag-uwi is yung bonding nyo ng family. Yun talaga yun Tsaka natuwa rin ako doon sa bonding namin nung kaming apat kasi nung sa Japan, hindi kami naghihiwa-hiwalay. Bukod sa mahirap i-navigate, hindi kami naghihiwa-hiwalay apat. So kung pagod na kami dalawa ni Carla, uwi muna kami.
yung dalawa, syempre sabay-sabay kami uuwing apat, magpapahinga muna sa Airbnb, minsan tatama rin na kami lumabas. Sabihin ng dalawa, dito lang kami, ikot-ikot lang. Sige, Sige. lakad-lakad sila sa Ikubukuro. Na-enjoy Kami nila. naiwan. Same din naman, nasa Pilipinas tayo di ba? Nung nagkasakit naman ako, Doon na kami sa loob yung dalawa. Tara, punta tayo SM. Lakad. Lakad lang sila. Lapit lang eh. Nakapag-MOA pa nga actually yung dalawa bago kami bumalik dito kasama yung mga kaibigan. Nahayaan namin. Gusto namin ma-enjoy din nila yung ano. wala na, umano na yung katawan ko eh. Parang bumigay na eh, nanghina na eh. Ah. Pagod eh. Tapos yung binudget pala namin, actually hindi namin naubos. So, total ng budget na nilaan namin dun sa vacation from Canada, Japan, Philippines. Magkano? Is ano, 12,000. 12,000 yan. Pero hindi pa rin naubos. May natira pa na 2K. Actually, usually dati naubos namin. Sa Pilipinas lang dati, pag muwi kami, 10,000 yun naka-budget. Pero hindi, yun laging ubos yun, pag Pilipinas lang. Pero this time, nag-Japan kami, hindi ko nga rin malaman bakit eh. O dahil hindi tayo masyado namili. Namili pa rin eh. Kasi naalala ko, every time na uwi tayo, puno yung bagahe natin, tagdadalawa. Hindi nga bumili, pero gaya nung bumili ng relo, bumili ka ng sapatos. Yung ba, Binili mo ko ng bracelet. binili kita ng bracelet. Parang one ticket lang na binili, pero yung price niya, katumbas ng mga maraming gamit, di ba? So, depende. Kasi kami simple, shopping. Usually, pagkain. Sa pagkain kami na gastos talaga. Yung palengke. Hindi masyadong magastos sa sa Japan eh. Kasi Japan, expected namin, pag pupunta kami ron, kain kami ng kain. Yun nasa plano. Pag may nakita tayo, tikman. Hindi talaga eh. Kain kami ng breakfast sa Family Mart or 7-Eleven. Tapos larga, kakain kami tanghalian, alas 2. alas 2 na, mga ganun. Sa sobrang dami mong nag-enjoy ka sa mga nakikita mo. Tsaka excited ka sa mga pupuntahan. Nakakalimutan mo na. So pagkain namin ng hapon, alas 2 alauna, heavy meal. So busog na kami the whole day. Wala nang gana kumain. Buti nga nakakapag-vlog pa kami noon kasi sobrang excited namin. Hectic talaga. I-share pa namin yung di ba, yung view nung Japan. Ganun din naman sa Pilipinas. Minsan nga nakasakay pa ako sa harapan ng jeep o kaya ng tricycle. May mga nag-worry nga kasi Sa camera. Ganun talaga akong nanakawin. Sana nawawala sa isip namin yun eh, na gano'n. Kasi nasanay kami na, ayan, camera, o kaya cellphone. Siyempre gusto namin mapanood din. mapanood nyo at saka the same time, makip namin as memory kasi yun eh. Malaking bagay yung pagbabakasyon nyo. Kaya yung mga kababayan namin na OFW, pag-ipunan nyo kasi yung pera kikitain nyo rin naman. Pero yung memories na gagawin nyo kasama nyo yung family nyo is priceless talaga. Totoo. Lalo pa meron kaming hindi naman doon sa como tumatanda na si Mamis, kailangan namin lagi yung bakasyon. Isa na yun doon, pero sa totoo lang, hindi talaga natin hawak ang buhay ng tao. Hindi ko matanda is malapit na or hindi. Maraming factors na pwede nating na tingnan sa buhay ng tao na pwedeng, siyempre, hindi natin alam kung hanggang kailan ang bawat isa. Yung mga kapatid namin, tumatanda na rin, di ba? Tsaka mga adventurous din, laging na on the go yung mga yan. Sila Ninya, sila Jet, lagi bumabiyahe, hindi mo alam kung ano pwede mangyari, di ba? Hindi naman doon sa pag-iisip na negative, pero ganun talaga ang buhay eh. Kahit naman kami, lagi kami on the go rin. Araw-araw pag pumapasok sa trabaho. So, ayun nga, yung pagsasama nyo ng pamilya nyo is, worth na every penny na gagastusin nyo pagpunta nyo o pag uwi nyo sa Pilipinas. Saka lalo sobrang, kumbaga, trabaho. At least makasama mo yung pamilya mo. Yun na lang eh. Yun na lang yung reward eh. Yung pinaghirapan mo, at least mag-spend ka man sa family mo. Wag mong sayangin yung oras. Yung uuwi ka na lang kasi naghihingalo na yung mahal mo sa buhay o uuwi ka na lang kasi nakaburol na. Wag nating yun. Umuwi tayo hangga't kaya natin. Kasi life goes on pa rin eh kahit na Wala sa edad natin. Nandun na tayo sa punto ng buhay na hindi ka na bumabata. Yung gastos. Nararamdaman mo na eh. Naku, uuwi ako, ang dami kong gastusin, ang dami kong ganyan. Pag iniisip mo na iniisip yun,
Wala, hindi ka talaga maista ka na lang dito. Tsaka paglaanan nyo every sahod, lahat ng konti. Yun Isipin nyo na para sa sarili nyo yun eh. Hindi naman para sa ibang tao, para sa inyo yun. kailangan natin yun eh. Para sa pamilya natin. Yun yung yung magkakakwentuhan kayo ng mga nung bata kayo, ganyan. Ayun nga lang, kami sa ate ko, yung kapatid ko si Sis Olga, Sinin niya nga yung kwentuhan namin mga tungkol sa mga memories namin ng mga bata. sinin niya nga napanood namin yung vlog kagabi eh. Tungkol do sa ano pangalan nung after nung umuwi na kami kasi ang huling kita ko sa kanya is after niya akong dalhin sa emergency room. Hinatid niya kami sa emergency. Tapos sinantay na kami. Tapos umuwi na. So yung mga kap na hindi kami kumbaga hindi na ako nakapagpaalam na maayos dahil latan-lata na ako. Sobrang sama ang karamdam. So pumasok na. So yung after nun, nung siya na lang mag-isa, nagkikwento siya doon sa sasakyan na pauwi siya. Iyak siya na iyak. Naalala ko rin naman kasi mga nung kabataan namin medyo hiwa-hiwalay kami kasi nga lalaki, babae, tapos ang layo ng agwat. Pero naalala ko nung mga times na yun, tuwing umaga, is pinapasyal ko siya, nagbabike kami ng sidecar, ganyan. Ako yung Maliit driver. pa siya. Ako lagi yung nagdadrive sa kanya. Tapos Kuya Boy, parang anak siya. Yung mga gano'n, may mga moment na isa-isa lang. Hindi yung sama-sama kaming apat, ganyan. Hindi basta-basta yan. Hindi. Kami nga rin, magkakapatid eh. No, mga bata kami, di ba kami ganun ka-close eh. Para may kanya-kanya kami kaibigan eh. Ayun. Yung mga ngayon na may mga pamilya na, yun. Doon na nila nakikita yung na lalo nung nawala na yung mga magulang namin. Kailangan eh, kayo nila magkakapatid eh, di ba? Ba't naiiyak ka yan? Naiiyak ka. Ay, nako. Ka nang umiyak. Ito kasi pinala. Pero yun, so super sulit yung yung bakasyon. Actually, hanggang ngayon, piling namin bakasyon pa rin eh. Bagay, bakasyon pa naman tayo kasi di pa bumabalik sa trabaho. Siya babalik na bukas. Sa isang araw pa. Isang araw pa ba? Oo. Ayun. So, ayun, yung nagastos, hindi namin actually naubos yung 12,000 na yun. Nakapagdala pa kami pabalik. Kahit pa naipamili namin si Mami, yung mga kapatid. Ayun. Malaking bagay yun. Yung, natulungan namin mga kapatid kahit pa paano. Yung grocery, tapos nag-iwan na nga rin kami ng pera. Gastusin ni Mami kasi sabi namin, November, hindi kami makapagpadala na. So, nag-iwan na kami. Instead na ipadala pa, di ba? Iwanan natin. Kasi syempre, ipon ng konti dahil magpapasko na naman, di ba? Gastusan na naman. Tapos yun nga, yung tip doon, try nyo i-check yung Skyscanner. Kasi, makikita nyo yung mga naka-sale doon. Tapos mas maganda kung dumirekta na kayo ng book sa airline para hassle-free. At least kung may pagka-problema, rekta ka na sa airline tatawag. Kaysa sa third party. Nadala kasi kami last time, kaya hindi na ako ng third party ulit. Pero naging maayos din naman yung booking namin. Tapos, yun nga, sa booking.com naman ako nagano ng hotel. Ayun, pinag-stay namin sa Japan. Tapos sa Pilipinas naman, Airbnb lang. Actually, chinek ko, mas murang mag-book ka dito ng Airbnb Kesa sa Pilipinas, no? Kesa sa Pilipinas. Kasi nung nandun kami mas mahal. Yung una naming stay na 9 days, yun? Nandito pa. 400 something, 435. So, okay din. Sulit yung Airbnb. Kahit maliit siya, kumbaga, napahinga naman kami ng maayos. Accessible sa lahat. Ang lapit. Pagbaba mo lang, naka-grab ka na or in-drive. Yung pa actually, hindi kami nagsakay masyado ng mga jeep, ng bus. Sumakay lang kami nung namalengke. Puro grab. Palengke malapit lang naman kasi. Malapit lang kasi nun eh. So, yun. Accessible ang grab. Yun lang, medyo mas mahal. Pero kung hindi ka na yung palipat-lipat na, lipat ka ng jeep, lipat ka ng bus, lipat ka ng gano'n. Yun yung nakakapagod lalo. No? Kasi kung yun ang ginawa namin, baka hindi lang ilang araw ang binagsak ng katawan ko doon. Oo. Sulit. Kaya mga papasyal sa Japan, ang pagkain, halos hindi naman sobrang mura. Pero malalaki naman kasi yung serving nila. Ang laki nila. yung serving nila. So, busog ka na talaga the whole time. Hindi ka nakakain ng ulit na heavy meal. Puro snack na lang. Available naman ang mga convenience store. Kaya,
Mura. Mura. Pag sa convenience store ka na convenience store, kakain talaga. Tsaka sigurado, hindi lang yung sa vlog namin yung panunuorin. Manunood kayo na maraming Japan vlog na which is makakatulong sa inyo na malaki. Panoorin nyo. Lalo Helpful na yung mga mga sa convenience store, kung anong pagkain yung masarap, anong dapat mong tikman. So, panoorin yun. Tsaka yung pag-navigate no sa transit. Tsaka halos lahat naman nung natikman namin sa Japan is masarap. Masarap. Kahit sa mga convenience store. Yung mga simpleng onigiri lang nila, ang sarap talaga. Hindi kami yung food vlogger na kahit hindi masarap is manguuto ng tao para lang pumunta kumain nun tapos madidismaya yung tao. Kasi yung panlasa namin is regular lang na panlasa, hindi naman mataas na quality. So, para sa amin, masarap yung mga natikman namin sa Japan. Yoshinoya nga lang, masarap Yoshinoya, parang Jollibee lang sa parang ano lang yun Pilipinas, na fast food. Pero, sarap. sarap. Tapos, ang bilis ng order. Hindi mo lang doon sa Tapos yung pa, no tip. Ayaw nila ng tip. hanggat maaari, ayaw nila na. Dito kasi sa atin sa Canada, matik, may tip. Sabihin mo lang na wishy yung pagkain. Matutuwa na sila eh. Tonto. Tuwan-tuwa na sila. Ibig sabihin maganda yung service, masarap yung pagkain, di ba? Kaya pa. So yun, sana nakatulong sa mga gusto pang magano. Message lang kayo. Same din naman ng Facebook account namin is yung Beck and Kai. Beck and Kai. So, Beck and Kai Vlogs. Kung may gusto kayong tanong, kahit sa IG namin, message lang. Message lang. Ang pinaka-regret lang namin doon sa bakasyon na yan is hindi namin na-meet yung mga dapat namin i-meet na mga kaibigan at saka yung mga subscriber namin. Kasi nagpa-plan talaga kami pero plano sana talaga namin yun nung after na namin galing Zambales. Pero dahil nga Nagkasakit, masama naman pakiramdam, wala na. Sorry sa mga nag-expect na magkakaroon tayo ng Malit na meet and greet. Meet and greet. Pasensya na kayo, nagkasakit pa. Doon talaga namin sisiksikin yun eh. Pagbalik kayo dahil wala na kaming gagawin nun eh. Pero wala, tinamaan eh. Siguro sabay-sabay na yung pagod. Tapos yung kumpare namin na hindi ko nga rin na-meet. Wala na eh. Kasi ang winori ko na lang kailangan lumakas siya before yung flight. Kasi nga, baka mamaya makancel. Mahirap din yung makancel or ma-delay yung lang. Ma-delay, i-rebook mo. Ang daming bago. Ang plano ko na nga sige, kung sakali man kailangan makancel, yung dalawa, paunahin na umuwi. Si Jonas tsaka si Jermaine. May iwan muna kami. May iwan kami, rebook para lumakas. Pero which is thankful naman kami na gumana yung gamot kagad sa kanya. So ayan, kaya pahinga lang, sabi ko, para before bumalik sa trabaho. Malakas na. Tama. Paano guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.